Isang masarap po na pananghalian po ang aking pong pagbati. Ang inyo pong evangelist, Bobby Culardo po, dito po sa lugar ng Chiang Rai, Thailand. Welcome po tayo dito sa Daily Load of Benefits broadcast. At ang ating pong verse po dito sa ating Daily Load of Benefits broadcast po ay hinango po natin sa Psalms chapter 68 verse 19. Blessed be the Lord who daily loaded us with benefits, even the God of our salvation. Alam po ninyo, ang Diyos po, mga minamahal, araw-araw po, daily loaded us with benefits. Araw-araw po, ang biyaya ng Diyos, ang provision ng Diyos, ang kanyang habag, yung kanyang grace, araw-araw po ito, ipinagkakaloob po sa bawat isa po sa atin. At talagang araw-araw po, in everything, sabi ng Bible, give thanks, for this is the will of God. Kaya palagi po tayong magpasalamat at purihin natin ang Panginoon. Amen. So, maraming salamat po at marami na pong naka-tune in ngayon. At hindi ko na po kayo personally na masabihan o masabi ko sa inyo na personally na salamat. Pero alam ng Panginoon ang inyong mga puso at inyong pagtsatsaga, pagiging masigasig po na nakikinig po dito po sa ating Daily Load of Benefits broadcast. Kayo pong lahat na nandyan po, maraming salamat po. At isang masarap po na pananghalian po ang aking pong pagbati. So, tayo po ay nandito po sa pangalawang topic po natin. Natapos na po natin po yung timeless principles that govern biblical truth. Ngayon po ay nandito tayo sa pangalawang topic po natin, paradoxes in the Bible. At nung pangatlong broadcast ko na po ito, o pangatlong episode na po natin po ito, mula ngayong araw na to, at nailatag na po natin ano ba yung paradoxes na yan, na makikita natin sa Bible, at ngayon po ay iniisa-isa ko po sa inyo itong mga paradoxes in the Bible. At kahapon po ay nagumpisa na po tayo ng number 1. So ngayon po ay magsisimula ulit tayo at dito po ay nasa number 2 na po tayo na paradox number 2. To gain, you must lose. Yan po yung paradox number 2. To gain, you must lose. At alam nyo mga kapatid, dito maghihiwalay talaga yung prinsipyo ng mundo, yung prinsipyo ng sanglibutang ito sa prinsipyo ng salita ng Diyos. At ang ating foundational text po dito sa ating paradox number 2 ay matatagpuan sa Philippians chapter 3 verse number 7. Another paradox po ang ating pong makikita dito sa verse 7 and 8. Basahin ko po. But what things were gained to me, those I counted loss. Yan po ang isa sa pinakamagandang paradox po dito sa Bible. Okay, babasahin ko ulit. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Verse 8, yea, doubtless. And I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung. Lahat ng mga pakinabang sa kanya, ibinilang lang niya pong dung. Okay? That I may win Christ. To gain, you must lose. Another verse, Matthew chapter 16, verse 25. Sabi sa verse 25, for whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa patuloy na pribileyo na binibigay niyo po sa amin, na kahit po kami po ay malayo sa isa't isa. Salamat po dito sa ganitong programa, platform ng Facebook, na kung saan ay naipapangaral ang inyong salita, at muli po ang inyong salita ang gamitin niyo po na magbigay po ng patuloy na kalakasan, katatagan, encouragement po sa bawat sumusubaybay po dito po sa Daily Load of Benefits broadcast. I-bless niyo po itong aming tatalakayin. To gain, you must lose.
At tulungan niyo po kami na makita namin another paradox po na talagang magkaiba talaga yung mindset ng mundo sa mindset supposed to be ng isang Kristiyano. Maraming salamat sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So, muli po, magandang tanghali po sa lahat. To gain, you must lose. So, dito po ay isa na namang paradox po ang ating matutunghayan. At maliwanag po na nandiyan eh. Sabi ni Pablo, but what things were gained to me, yung lahat ng mga bagay na pakinabang sa kanya, those I counted loss. Ibinilang niya lang kawalan. Kalugian for Christ. Amen. Punta po tayo sa introduction. Itong ating paradox number 2. To gain, you must lose. This is one of the most shocking truths Jesus taught. Bakit po? Bakit shocking truth? Kasi sabi ni Kristo sa Matthew 16:25, for whosoever will save his life shall lose it. And whosoever will lose his life for my sake shall find it. That's a paradox. Yung buhay mo, pag ito ay binigyan mo ng pahalaga sa mundong ito, mawawala eh. Pero kapag ito ay binigay mo para sa pangalan ng Panginoon, shall find it. Amen. Kaya, this is one of the most shocking truths Jesus taught. And it is one of the most challenging truths Paul lived. Kasi sabi niya, but what things were gained to me, those I counted loss. Amen. And it is one of the most misunderstood truths among Christian today. Hindi natin maunawaan ano ba itong Philippians chapter 3, verse 7 and 8 na sinasabi ni Pablo. Ang tindi po ng sinabi ni Pablo sa verse 8 eh. Buksan po natin muli ang ating mga Bible natin. Philippians chapter 3, verse number 8. Sabi niya, doubtless. I'm reading po Philippians 3:8 po. Doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Talagang mabigat po yung salitang yan, at kung hindi po natin makukuha itong number 2 paradox, to gain you must lose, talagang hindi mo talaga makukuha ano yung pinaka nais ni Apostol Pablo sa bagay na to. Alam niyo yung mundo, the world says, keep everything. Ano pa po? Yung mindset ng mundo. Protect everything. Keep everything. Protect everything. Collect everything. Kaya, wala tayong ginawa, kundi bili ng bili. Sige, accumulate ng mga material things sa ating buhay. Yan po yung mundo eh. Keep everything, protect everything, collect everything, secure everything. But Jesus teaches the exact opposite. Pero ang Diyos, opposite yung gusto ng Panginoon. Ano po yun? If you want true spiritual gain, you must be willing to lose. Kung nais po nating maka-gain, maka-benefits po, magkaroon ng spiritual gain sa ating buhay, kailangan matuto tayo, kailangan magkaroon tayo ng willingness na i-give up yung mga bagay katulad ni Apostol Pablo. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Amen. Let's go to my first point dito po sa ating number 2, to gain, you must lose. Number 1, true spiritual gain requires a new value system. Kapag ka po gusto natin talaga makakuha ng spiritual gain, ito po yung requirement po. Magkaroon tayo ng new value system sa ating buhay, mga minamahal. Paul had earthly gain. Ano ba yung mga earthly gain po na mababasa natin dito sa Philippians chapter 3? Inisa-isa po niya eh. Okay? At muli po, balik po tayo sa Philippians chapter 3 po. Philippians chapter 3. Okay? Ano-ano po yun? Education. Sabi niya po, dito po sa, babasahin ko po, verse 3, for we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Though, sabi ni Pablo sa verse 4, I might also have confidence in the flesh,
If any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more. Bakit? Verse 5, circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee. Mataas po yung kanyang napag-aralan, yung tinapos, education, ano pa po? Status. Kinikilala po siya, nire-respeto po siya. Sabi niya sa verse 6, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is of the law, blameless. Ang ganda po ng status po sa buhay ni Pablo bago po niya nakilala ang Panginoon eh. Yung kanyang religion, ano po? Sabi niya diyan, circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of Hebrews, at as touching a law, a Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. Matindi po yung kanyang talagang sumusunod talaga siya sa Mosaic Covenant, sa Mosaic Law eh. Ha? Influence. Matindi rin po yung influence po ni Pablo. Identity. Nako, talagang kilalang kilala po siya eh. Si Saul. But he says, ito po, the things that were gained to me, I counted loss. But this time, nung na-meet niya ang ating Panginoon, why? But because when he met Christ, nung na-meet niya ang ating Panginoon, doon sa Acts chapter 9, his entire value system changed. Yung education, status, religion, influence, identity, sabi ni Pablo, the things that were gained to me, I counted loss. Kaya kapag ang isang Kristiyano po, na-encounter niya ang ating Panginoon, at ikaw ay naligtas sa biyaya, doon nagtiwala ka sa kasapatan, doon sa kukumplituhang ginawa ng Panginoon na siya'y namatay, inilibing at nabuhay na muli, magkakaroon ka ng new value system sa buhay mo. Magbabago eh. Magbabago yung mindset mo, mga minamahal. What the world calls gain, God calls loss. Ano nyo, yung mundo, yung gain sa kanila, material, fame, kasikatan, karangyaan, pleasures. Pero sa Diyos, wala yan eh. That's loss. Walang profit yan sa Panginoon. Yung mga bagay na yan. And, what God calls gain, ang mundo naman, the world calls loss. Yung pakinabang para sa Panginoon. Lalo na po sa local churches, sa ating gawain po na pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. Yung mga bagay na gagawin natin diyan at iaalin natin ang buong buhay natin diyan sa mundo, kalugian. Parang pagsasayang ng oras. Kaya po, ito po yung isang paradox na kailanman ang unsaved hindi niya maunawaan ito, mga kapatid. This is why Christians struggle. Many want Christ, but they don't want to let go of their old treasures. Hawak-hawak pa rin natin itong mga worldly values na to. Yung mga mindset ng mundo, hindi natin mabitaw-bitawan. Pero si Pablo, sabi ni Pablo, yung mga bagay ay ibinilang niyang kalugian para kay Kristo. Amen. Let's go to point number 2. What does it mean to lose for Christ? Ano bang ibig sabihin ni Pablo dito? Okay? Ano bang ibig sabihin ni Pablo? Na, basahin po natin muli po. Philippians chapter 3. Once again po. Philippians chapter 3. Bago ko po ituloy po itong point number 2 po natin. Philippians chapter 3 po. Sabi po sa Philippians chapter 3. Sabi niya, verse number 8, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Ano bang ibig sabihin to loss for Christ? This does not mean intentionally suffering. Yung gusto mo talagang magkaroon ka ng matinding suffering. Hindi po yan. Throwing away blessings. Hindi po yan ang ibig sabihin to lose for Christ. Becoming irresponsible. Hindi po yan. Rejecting all earthly things. Losing for Christ means surrender. Surrender everything
sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ni Pablo sa verse 8, "Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ." Losing for Christ means surrender. It means removing anything that competes with Christ. Lahat ng mga bagay na maghahadlang sa iyo para hindi mo maibigay ang buhay mo, para hindi mo maipaglingkod, para hindi mo magawa yung kalooban ng Panginoon. It means removing anything that competes with Christ. Paul said he lost his pride, his self-righteousness, his identity in religion. Ginibap niya yung pride, yung self-righteousness, his identity in religion, his achievements. Ang tindi ng pagbabanggit niya doon sa Philippians chapter 3, yung kanyang mga achievements. Alam nyo kung bakit hindi maibigay-bigay ng Kristiyano ang kanyang buhay sa gawain ng Panginoon? Dahil dito sa achievements. Hindi natin kayang mawala ito. Para bang malaking kalugian sa atin. Ano pa po? His human confidence. Why? Because all of those things, listen to this, blinded him to Christ. Yan po ang bumubulag sa mundo. Yung mga bagay na yan, yung mga bagay na yan, isa-isa po na, yung pride, yung self-righteousness, yung identity in religion, yung kanyang achievements, his human confidence, yan po yung bubulag sa iyo para hindi mo makita yung kasaganahan at pagmamahal ng Diyos, yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen. Losing equals letting go of anything that keeps you from gaining Christ. Lahat, ibig sabihin ni Pablo, but what things were gained to me, those I counted loss. Ano yun? Yung letting go of anything that keeps you from gaining Christ. Let's go to point number 3. What are the things God sometimes asks us to lose? Ano yung mga bagay na hinihiling ng Diyos na ibibilang nating kalugian sa ating buhay? Wrong priorities. When Christ is not first, He cannot fill the life. Sinful habits. You cannot gain holiness while holding on to sin. Listen to Titus. Basahin po natin yung Titus po. Okay? Basahin po sa Titus chapter 2. Okay? May binabanggit po dito sa Titus chapter 2. Okay? Verse 14. Who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity, and purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. And sometimes ito yung mga bagay na hinihiling ng Panginoon na i-give up natin. Wrong priorities, sinful habits, personal dreams. Sometimes God removes our plans so He can give us better ones. Minsan, hindi binibigay ng Panginoon yung mga plano natin sa buhay, hindi nagmamaterialize dahil meron pang mas magandang ang Panginoon na plano sa buhay natin. Amen! Pride and self-glory. God cannot use a person who seek their own credit, dependence on worldly security. Ito yung mga bagay na hinihingi ng Diyos na i-give up natin sa ating buhay. Personal dreams, pride and self-glory, dependence on worldly security. Money, achievements, and human approval are unstable foundations. Alam nyo, tingnan po ninyo yung magigain natin kapag ginibap natin yung mga bagay na yan. 2 Corinthians chapter 4. Listen to 2 Corinthians chapter 4 po. Ano po ang sabi sa 2 Corinthians chapter 4? Verse number 18. 2 Corinthians chapter 4, verse number 18. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen,
For the things which are seen are temporal. Mga kapatid, yung mga bagay na yan na iniisip nating gain sa buhay natin are temporal, but at the things which are not seen are eternal. Ang ino-offer ng Panginoon sa atin, kapalit din sa mga material na bagay, mga eternal things, mga minamahal. Amen. Sometimes, God allows loss because He is preparing you for a greater gain. Pinapahintulot ng Panginoon na yung mga bagay na yan ay mawala sa iyo. Dahil inihahanda niya tayo sa isang napakalaking pakinabang para sa ministry ng ating Panginoon. Let's go to point number 4, the paradox. When you lose, you gain more than you expect. Ito pong pinakamasarap dito sa paradox na ito. When you lose, you gain more than you expect. Paul says, I count all things, ito po yung magigain mo but loss for the excellency of the knowledge of Christ. Amen. You gain more than you expect. Paul evaluated everything he lost and said, all of it is worthless compared to knowing Christ. Lahat ng mga bagay sa mundong ito, hindi kayang ikumpara doon sa bagay na pwedeng ibigay ng Panginoon, hindi kayang ikumpara sa ating Panginoong Jesucristo. That is the paradox. That is a paradox. Amen. You think losing will destroy you, but losing actually enriches your soul. Iniisip mo yung mga bagay na kapakipakinabang sa buhay mo, pag nawala parang wala ng kabuluhan ang buhay mo. But losing, yung mga bagay na yan, actually, enriches your soul. Jesus said in Matthew 16:25, if you lose your life for my sake, you will find it. Losing for Christ results in deeper joy. Ito po, kapag hinayaan po natin, i-give up natin yung mga bagay na yan, i-surrender natin sa Panginoon, at aakapin natin yung kabutihan, yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin, ibibigay natin yung buhay natin sa Kanya. Losing for Christ results in deeper joy, stronger faith, spiritual maturity, eternal reward, real purpose, clarity of calling, freedom from earthly bondage, a deeper relationship with God. Amen. Kaya nga, yung binabanggit ni Pablo, no? But what things were gained to me, those I counted loss. You know why? Dahil alam ni Pablo na meron pang masigit doon sa mga bagay na kaya niyang bitawan dahil may ibibigay ang Panginoon. Losing for Christ, ito po yung once you give up mo yung everything dito sa mundong ito at inakap mo yung gawain ng Panginoon, naging tapat po tayo. Ito po yung magiging natin. More than you expect. Deeper joy, stronger faith, spiritual maturity, eternal reward, real purpose, clarity of calling, freedom from earthly bondage, a deeper relationship with God. Amen. The world can only offer temporary gains. Hanggang mundo lang po ang kanilang i-offer. God offers eternal gain. Amen. Let's go to point number 5. How God turns loss into gain. Paano i-convert ng Panginoon yung mga bagay na yan na naging kalugian sa atin dahil sa gawain ng Panginoon? Paano ang gagawin ng Panginoon ito na ito'y magiging gain para sa atin? Dahil sabi ito, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ. God replaces what you lost with something better. Minsan, natatakot tayong humakbang sa pananampalataya dahil yung point A na kinalalagyan mo, ang ganda eh. Yung point B na pinapakbang sa'yo ng Panginoon, parang hindi mo kayang bitawan, but ito yung gagawin ng Panginoon eh. God replaces what you lost with something better. Isa pong magandang halimbawa po sa Isaac po, sa Abraham at saka sa Isaac po. Buksan po natin sa Genesis chapter 22 po.
Ang ganda po nito eh. Tingnan po natin. Meron pong isang lingkod ng Diyos na mahirap po itong pinapagawa ng Panginoon kay Abraham. Imagine mo, mawawala yung kaisa-isa mong anak, ibibigay mo para sa Panginoon. Basahin ko po, Genesis chapter 22 po tayo. It came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. And he said, Take now thy son, thy only son, Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. Imagine mo, ang tagal na nagpe-pray nila na magkaroon ng anak, and eto na, dumating na si Isaac. Pero isang araw, sabi ng Panginoon, ibigay mo siya sa akin. Maisipin mo yung malaking kalugian, loss para kay Abraham ito. Tingnan po ninyo kung anong ginawa ng Panginoon. God replaces what you lost with something better. Ito na po. Verse 10. Verse 9 po. And they came to the place which God had told him of. And Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son. He's willing to lose his son. And the angel of the Lord called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham. And he said, Here am I. And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. And Abraham lifted up his eyes, and looked, and behold, and behind him a ram caught up in a thicket by his thorn. And Abraham went and took the ram, and offered him for the burnt offering instead of his son. Abraham lost Isaac on the altar, but gained the promise. Ang laki po ng ipinalit ng Diyos doon sa bagay na yon, mga minamahal. Ito po God uses loss to open your spiritual eyes. Paul only saw the truth after losing his pride. Alam nyo, bakit maraming mga lingkod ng Diyos na hanggang ngayon di na nakikita yung blessing po ng rightly dividing the word of truth? Because of pride. Because of achievements. Dahil doon sa kanilang mga nakadisplay sa kanilang office ng mga papel ng diploma at certificate. Kaya hindi po nabubuksan yung kanilang paningin sa mga bagay ng katotohanan ng salita ng Diyos. Pero kung nais po nating i-give up yung mga bagay niyon, ang gagawin ng Diyos, God uses loss to open your spiritual eyes. God uses loss to purify your heart. Many impurities only surface during the fire. Number 4, God uses loss to redirect your life. Ano, minsan, pinapahintulutan ng Diyos. Sometimes, God closes a door not to punish you, but to protect you. Yung pala, meron palang masigit pa na may plano ang Diyos. Kaya hindi niya ipinagkaloob yung mga bagay na yun. At nais ng Diyos na iayos yung direction mo para sa kanyang kalooban. God uses loss to multiply future blessings. Amen! What you give up for Christ never disappears. Yes po. It becomes seed for a greater harvest. Punta tayo dito sa illustration po. Merong isang missionary po. Sabi niya po, I never made the sacrifice. Sabi ng mga tao, how can you say that? You left your country, your comfort, your dreams. The missionary replied, anything I gave up was nothing compared to what Christ gave me in return. Amen. Minsan iniisip natin, ang laki ng ibibigay ko, isosurrender ko sa Panginoon, pero hindi mo alam na mas higit pa yung ibabalik ng Diyos doon sa mga bagay na iniisip nating kalugian. Amen. Amen. That is the essence of the paradox. Loss becomes gain when given to Christ. Amen and amen. Ano po yung practical application po dito? What is God asking me to let go of? Ano yung mga bagay na hinihiling ng Diyos ngayon, na hinihingi ng Diyos, na bitawan mo na? Hanggang ngayon, nakakapit ka pa rin doon.
What am I holding tightly that hinders spiritual growth? Ano yung hawak-hawak mo na yan ang nagiging hadlang kung bakit hindi ka lumalago sa iyong pagka-Kristiyano? What earthly gain is preventing eternal gain? Puro tayong material, puro tayo sa mga mundong ito na nagpe-prevent doon sa mga bagay na walang hanggan. Ano yung mga bagay na yan, mga kapatid? What am I afraid to lose for Christ? Ano ba yung kinakatakot natin na magiging kalugian pag pinili natin yung kalooban ng Diyos, pag pinili natin si Kristo? What treasure must I surrender so Christ becomes my treasure? Ano ba yung mga kayamanan na yan na hindi mo ma-surrender sa Panginoon? Para na sa ganon, si Kristo ay maging treasure mo sa iyong buhay. True Christianity begins when Christ becomes more valuable than everything else. Yes, opo, mga minamahal. Let's go to the conclusion po dito sa ating paradox number 2. To gain, you must lose. To gain, you must lose. Anything you lose for Christ is never wasted. Si Pablo po, yung lahat ng mga bagay na ibinilang niyang kalugian, hindi po nasayang nung pinili niya si Kristo. Anything you lose for Christ is never wasted. Anything you surrender becomes a seed. And anything you release becomes a path to greater blessing. Paul said, I count all things but loss. Ito po dahilan, that I may win Christ. Amen. May God give us the courage to let go of everything that hinders us. Sana, dito po sa mensaheng ito, bigyan tayo ng lakas ng Panginoon na ng kakayanan, ng lakas ng loob, na bitawan yung mga bagay na naghahadlang para sa ating paglakad patungo sa Panginoon. So we may gain everything that truly matters. Ito po sana maging prayer po natin. Let this be our prayer. Lord, take everything from my hands that keeps me from holding you. Alam nyo, hindi tayo makakapit-kapit sa Panginoon ng husto dahil yung kamay natin kasi may hawak-hawak pang iba eh. Amen. Sana po pinagpala tayo ng Panginoon dito po sa ating paradox number 2. To gain, you must lose. At maraming salamat po mga minamahal sa lahat po na nakinig po ngayon. At magpatuloy po tayo. Bukas po ay magpapatuloy po itong ating gawain po mga minamahal. Next week po ay ito po ay magpapatuloy po sa biyaya ng ating Panginoon. At meron po akong ipapatugtog po bago po tayo mag-end po nitong ating live broadcast po natin. At pero nais ko pong ipaabot po sa lahat. Maraming salamat po sa lahat po ng sumusubaybay at patuloy po ninyong subaybayan at ipanalangin kami dito po sa Chiang Rai, Thailand. At purihin natin ang Panginoon. Tapat sa habang panahon.
At ka nga